kami nag-uusap. Sinasabi niyo wala akong luha. Tuyong-tuyo na ho ako, yung lalamunan ko, tuyong-tuyo. Ayan, yung mata ko, hindi na maganda maliw sa... Sinasabi niyo luha, wala na ho akong may luha dahil wala na ho, tuyot na yung lalamunan ko. Na bago pa man ho pumatak, pinupunas ko na kasi ipon ho dito. Kaya sinasabi yung walang luha kasi bago pa ho pumatak. Ano ko na? Sa dami ko na ho niluha, hindi nyo alam. Luha lang po ang pag-uusapan. 15 years na po kami. Magsi-16 ngayon taon din. Magkasama. 12 years na kasal po. Mag-13. Tinatanong ako kung ano gusto ko, kung ayusin ba o ano. Noon mahal ko. Kahit ho ayusin namin, hindi ho ba po pwede na kapag nag-usap kayo, maayos din nyo, makuha mo pa rin ang ustisya? Pag inayos nyo ba, kapag nagka-mediation ba, ibig sabihin hindi na handa ang matas, hindi na ibibigay sa'yo, hindi na mapaparusahan. Paano matututo yung mga tao? Wala namang problema sa akin kung ayusin eh. Pag inayos ba, ibig sabihin hindi mo na pwede makuha yung hustisya na dapat noon pa. Ibig sabihin pag nag-uusap ba kayo, hindi na pwede singilin yung tao ng... Hindi na ako pwede na masunod yung batas. Dahil hindi nila sinunod yung binigay yung karapatan mo bilang asawa o bilang tao. Naututos, wala naman huwag ginagawa. Ba't yung ba yung sipon? Kailangan ko pa rin makita. Parang maniwala kayo, hindi nyo naman uunawaan eh. Kaya nga ako nag-isenta kasi kagaya ko, galing naman sa maayos na pamilya. Ayaw ko sila bulabugin. Nangangapanya ko sila at saka choice ko naman ito eh. Choice ko naman to, kaya oo, ginawa. Kaya oo, ilabas kasi hirap na ako. Years yun. 12 years, I'm 32. At magsi-16 po kami magkasama. 17 po kami naging kami. Yung asawa ko, alam niya yun. Oy, G, ano ba ang madalas kong sinasabi sa inyong lahat tuwing tayo ay naglalabas ng bagong video? Siyempre, walang iba kundi female nature is female nature. Okay? Tandaan nyo, kapag ang babae ay nasaktan
palagi ang kumukuha ng simpatya. Palagi ang gagawa ng strategiya o ng bagay para hiyain ka. Okay? At ang tawag natin dyan ay walang iba kundi female shaming tactics. Okay? Kapag ka may nagawa kang hindi maganda sa isang babae o may nagawa kang sabihin na nating bagay na nasaktan siya, let's say niloko mo o sabihin natin na hindi mo binibigay sa kanya yung gusto niya o sabihin na natin naisahan mo siya, babalikan at babalikan ka niyan. Parang yung kay Enchong D, di ba? Babae yung nakalaban niya, di ba? Tinan mo kung anong ginawa sa kanya ng babae na yon. Ginantihan siya. Though mali talaga si Enchong doon, pero yung punto ko ay, kumbaga, will still remain the same or stay the same. Okay? Kumbaga, hindi magbabago yung punto ko. Okay? Na ang babae ay mapaghigante. Ang babae ay namamahiya. Okay? Dahil nga, ang babae ay emotional. Sa sobrang hindi nila kaya yung nararamdaman nila na ikaw ang nagparamdam, maniwala ka sa akin, gagantihan at gagantihan ka niyan. Okay? At syempre, kukuha at kukuha yan ng simpatya sa iba. Okay? Dahil syempre, emotional nga siya, gusto niya ng kakampi, gusto niya ng mag-validate sa kanya na siya nga yung tama, na ikaw yung mali. Okay? Kaya hihiyahin at hihiyahin ka niyan. Okay? Nung unang panahon, ginagawa ng mga babae yan sa pamamagitan ng sabihin na natin pakikipag-usap sa kung kani-kanino mga tao na nasa circle niya, nasa circle mo, o nasa circle ninyong dalawa para makakuha ng simpatya at ma-shame ka nga o para mapahiya ka. Okay? Sabihin natin, kahit na sabihin pa natin na ikaw na yung mali, okay? Na ikaw talaga yung may kasalanan, gagawin at gagawin pati ng babae yan sa'yo. Okay, yung female shaming tactics na yan. Dahil yung bagay na yan, kaya niya ginagawa yan, nagmamanipula siya ng mga tao at pati na rin ng feelings mo. Okay, hindi natin alam kung anong feelings o emotion ang gusto niya makuha sa'yo. Okay, maaaring ang gusto niya ay i-validate mo siya o pansinin mo siya. O sabihin naman natin na maaring ang rason kaya niya minamanipula ang emotion mo dahil gusto niya magalit ka o mag-react ka, okay? O kaya naman ang gusto niya kaya niya ginagawa yan sabihin na natin na mas masira ka pa, okay? Kumbaga mag-react ka nga tapos gumawa ka ng maling reaction para kumbaga magantihan ka na nga niya, okay? Ginagawa na yan ng babae noon pa, okay? Pero ngayon na may social media na, okay? Halos lahat ng mga kababaihan na may kilalang asawa o sabihin na nating babaeng kilala ay gumagamit na ng social media para hiyain yung mga sabihin na nating mga ex nila o mga asawa nila, di ba? Shout out China Roses, di ba? Shout out Jamil, di ba? Shout out sa lahat ng mga diyan, mga celebrity, influencer, artista na gumagamit ng social media para hiyain yung mga exes nila, di ba? Sila Saina Barake, di ba? List goes on, di ba? Parang sila, yung asawa ni, asawa ni King Badger, di ba? Ganyan din ang ginawa sa kanya, okay? Ginagawa talaga ng babae yan, okay? Kaya nga, ano bang palagi kong sinasabi sa inyo? Wag na wag kayong papasok sa isang relasyon. Lalo nang wag na wag kayong mag-aasawa. Okay? Dahil tandaan nyo to mga G. Tandaan nyo to. Ang babae ay emotional. Ang babae ay mapaghiganti. Okay? At ikaw naman, bilang lalaki, habang tumatagal, ay nag-i-improve ang buhay mo. Okay? Ibig sabihin, habang tumatagal, tumataas ang value mo. Samantalang ang babae naman, habang tumatagal, bumababa ang value nila. Okay? Dahil ang babae ay hinuhusgahan sexually. Okay? Sa itsura nila, sa edad nila. Dahil nga, ang babae, kaya nandito sa mundo ay dahil para mag-anak. Okay? Samantalang ikaw naman, kaya ka naman nandito sa mundo, ay para naman mag-provide o sabihin na nating mag-contribute sa society. Kaya nga ikaw yung mas malakas, ikaw yung mas logical, okay? Dahil nga ang trabaho o ang misyon ng isang lalaki sa mundo
ay of course hanapin ang purpose niya at maging magaling dito. Dahil kung makikita niya ang purpose niya at maging magaling siya dito, makakapag-contribute siya sa society. Samantalang babae naman, ang mission naman niya ay maghanap ng lalaki niya, okay, ng alpha niya na bubuntis sa kanya. Bibigyan siya ng anak at aalagaan niya. Yung anak na yun, ng babae, okay, of course, pati na rin nung lalaki, okay? Na yung lalaki na yun ay aalagaan naman din nung babae na yun. Para yung lalaki mas makapag-contribute o mas makatulong sa mga tao o sa society nga. Gamit yung purpose na, of course, binigay sa kanya ng Diyos. Yung talento, yung sabihin na natin yung skill o yung experience na maibibigay niya. Okay, dun sa purpose niya. Let's say, naging doktor ka, di ba? So, makakatulong ka na sa mga tao. And para maging mas, sabihin na natin, effective o mas makatulong ka sa mga tao, diyan ngayon papasok yung babae. Yung babae ngayon yung mag-aalaga sa'yo, magbibigay sa'yo ng anak pagka pwede na, di ba? Pero gagawin mo yung mga bagay na yan, yung pagkakaroon ng relationship at pag-aanak, kapag ka naabot mo na yung tunay mong potensyal. Dahil nga, ikaw bilang lalaki, hinuhusgahan ka sa success. Okay? So, ngayon, ang tanong, paano ngayon kung dumating ang araw na naabot mo na yung purpose mo? Kaso ang problema, may asawa ka na. Parang si Bo Belga, parang sabihin na natin si Manny Pacquiao, di ba? Paano kung yun, sabihin natin na tumaas na yung value mo, okay, nandiyan na yung purpose mo, okay, kaso ang problema nga, sabihin natin, mas na-reach mo na yung, di pa naman na-reach yung mismong potential mo, pero sabihin na natin na papunta ka na doon, okay, o kaya sabihin na natin pwede rin, na nakuha mo na yung tunay mong potential, okay ka na, kahit pa paano, okay, o sabihin natin, established ka na, may pera ka na, sikat ka na ngayon, mas marami ng babae nagkaagusto sa'yo. Kaso nga lang ang problema, may asawa ka na. Okay? Kumbaga, para ka na si Manny Pacquiao, hindi ka na makakalabas sa relationship. Paano ngayon kung gano'n na ang sitwasyon mo? Tapos ang dami ng mas magaganda, mas mga batang babae ang na-attract mo. So wala kang choice, di ba? Kundi magpaka-loyal sa asawa mo. Okay? Dahil asawa mo na siya, kasal ka na. Wala kang magagawa, committed ka na. Beta male lang beta male naman talaga ang pakikipagrelasyon. Okay, dahil nga pag nakipagrelasyon ka na, siyempre sinosurrender mo na yung sarili mo dun sa asawa mo. Okay, kumbaga, okay na ako sa relationship na to, kumbaga tinatanggap ko na yung gusto mo, na gusto mo ng relationship, at payag na ako maging tutang sunod-sunuran sa'yo. Kung magpapasundo ka, susunduin kita. Kung meron kang gusto ipabiling pagkain, bibiling ko. Okay, dahil sinong gagawa nun? Wala ka naman choice kundi gawin yun sa kanya. Pero may game ako na pwede mong gamitin para sabihin na natin kahit papano, maging alpha ka pa rin sa relationship ninyo. Okay? At ito yung game na dapat alam ng babae na may power ka to walk away. O kaya mong talikuran siya. Kaya mo siyang iwan. Na yun malamang yung naipapakita ni Bo Belga sa asawa niya. Okay? Kaya siguro ng mga latter part ng relationship nila, takot na yung asawa niya na baka iwan siya ni Bo, o baka sabihin na natin baka palitan siya ni Bo, okay? Na ang problema nga lang, okay, kung bakit sabihin na natin hindi masyadong nag-work yung ginagawa ni Bo na yon dun sa babae, o sabihin na natin sa relationship nila, ay dahil si Bo, hindi lang niya ipinapakita basta na kaya niyang iwanan yung babae o hindi na ganun ka-importante yung babae sa kanya, kundi ginagawa niya pa talaga. Diba sabi ng babae, may babae daw si Bo Belga, sabi nung ex ni Bo Belga o nung asawa ni Bo Belga, nananakit daw si Bo Belga. Diba bagay na big no-no, dahil syempre beta male yan. Bagay na alam naman natin na beta male si Bo Belga, diba? So, beta male na gawain yan, yung pananakit, diba? Yung hindi pagbigay ng child support. Well, ikaw na yung, ikaw na yung in charge dun. Kailangan mo ngayon gawin yun, diba? So, ang dami mga bagay na kailangan mong gawin o dapat mong gawin para lang mag-work ang isang committed relationship, lalo na ang isang marriage, okay? Kaya nga palagi ko kayong inilalayo dyan sa bagay na yan. Mas unahin ninyo yung grind and purpose ninyo. Pataasin ninyo ng pataasin ng mga value ninyo. Hanggang sa dumating ang araw na maabot na ninyo ang inyong mga tunay na potensyal.
Okay? Dahil pag dumating yung araw na yon, mas maraming babae na ang magkakagusto sa'yo, mas maraming opportunities na magbubukas sa'yo. So, bakit ka magsisettle down ngayon habang bata ka pa? Na ang pagkakarinig ko, lampas 10 years na nakasal at mag-asawa o magkakilala itong dalawang ito, si Bo Belga at yung asawa niya. So, ibig sabihin, bata pa si Bo, nag-settle down na kaagad siya. Bata pa siya, may girlfriend na kaagad siya. Dahil ang akala niya siguro, hindi na siya makakakuha pa ng iba na mas okay dun sa babae na yon. Di ba? Kaya nag-settle down siya. Dahil kung alam niya may makukuha pa siyang mas okay dun, okay, then hindi siya magse-settle down. So, kung nag-settle down siya, yun yung pinaka-best niya ng mga oras na yon. Without him thinking na someday, tataas ang value niya. Maraming mga ibang babae siyang ma-attract, di ba? Actually, pumasok pa lang siya sa PBA, matik na kaagad yun. Kahit nung rookie pa siya, o nung hindi pa siya ganun kakilala. Kahit nga nung college days niya pa, o sabihin natin kung saan manggaling sa liga, tumataas na yung value niya nun. Kaso lalo na ngayon, milyonaryo na siya, di ba? O baka bilyonaryo pa nga, hindi natin alam, di ba? Bobby G, di ba? Hindi natin alam kung bilyonaryo o milyonaryo na. Marami ng pera yan. Tapos, syempre, mas umayos yung itsura, mas mataas na ang status, mas marami na nakakakilala. So, ngayon, pag pumasok siya sa isang pinto, o sa isang kwarto na puno ng mga tao at may mga babae doon, ma-attract at ma-attract niya. Titingin at titingin sa kanya ngayon yun. Pero noon, hindi. Diba? Kaya nga hindi ka magse-settle down. Kaya nga hindi ka magpapakasal. Kaya nga hindi ka magigipagrelasyon. Kasi someday, tataas ang value mo pag na-improve mo ang buhay mo. So nga lang, pagtaas ng value mo, since ang babae ay inusgahan sexually sa itsura at sa edad nila, then pagdating ng time na matanda na yung babae ngayon ang kawawa. Na nung una, proud na proud siya na meron siyang PBA player na asawa o PBA player na boyfriend. Hindi kayong lahat. Hindi niya alam, nilagay niya yung sarili niya sa isang delikadong sitwasyon. Okay? Na ang makakuha ka ng isang ganyang klaseng lalaki ay sa totoo lang, sakit ng ulo, hindi blessing. Okay? Dahil marami na siyang option ngayon. Okay? Kumbaga, mas marami na siyang mapagpipilian, kaya dapat lang na mag-improve ka palagi. Kaso ang problema, yung itsura ng misis niya, di ba, sablay na rin, nagpabaya na sa sarili niya. Na I'm pretty sure na hindi ganyan ang itsura niyan dati. Okay na, kaya lang yung naging ganyan, nagpa-losyang na, dahil beta nga kasi nakuha niya. Kumbaga, instead na maisip niya na mag-improve ako ng sarili ko, o galingan ko pa yung pagtrato sa mister ko, dahil nga siyempre takot ako mawala siya, dahil baka palitan ako, di ba, instead na ganun ang gawin niya, ang naging estado na lang ng utak niya ng mga oras na yun, since beta male nga yung kasama niya, ay naging komportable. Okay, pumasok na naman siya sa comfort zone niya, kung saan iniisip niya na hindi ako iiwan nito. May mga issues man kami, alam ko nandyan lang yan. Asawa ko yan eh, may anak kami yan eh. O, diba? So sobrang comfort niya, sa sobrang comfort niya, at since hindi rin siya pinupush ni Bo na mag-ayos ng sarili niya, ngayon, nalosyang siya, tumatanda na siya ng tumatanda, yung tsura niya hindi na katulad nung dati, then, apektado na yung relationship nila. Pati maaaring yung sex life nila, apektado na rin. Diba? Dahil nga nagpabaya na yung babae sa sarili niya. Tapos yung edad nila, hindi pa nagkakalayo. So, habang tumatanda silang dalawa, then, yung itsura ng babae na yun, pati edad ng babae na yun, kitang-kita ni Bo yun. Hindi katulad nung mas bata yung babae kaysa dun sa lalaki. Let's say kung 40 years old ngayon o 30 years old, 30s, nasa late 30s o mid-30s si Bo. Sample lang, hindi ko alam yung mismong edad ni Bo eh. Sabihin natin nasa mid-30s si Bo, tapos nakakuha siya ng babae ng mga nasa 19 years old. Di habang tumatanda si Bo Belga at tumatanda rin yung babae, kahit kailan hindi tatanda yung babae sa mata ni Bo. Kasi nga, bata pa din yung babae. Kaso nga lang, di nagkakalayo yung edad nila, so matanda na ngayon sa mata ni Bo Belga itong babae na to. O kung kumuha man si Bo Belga ng may edad na rin na babae, sigurado mas maayos dun sa babae na meron siya ngayon. Okay, na akala ng babae dati, proud na proud siya, kakaingitan siya kasi nagkaroon siya ng ganon. Ngayon, yung mismong uri ng lalaki na nakuha niya na pinagyayabang niya dati, yun pa ngayon, yung naging problema niya. Okay, so to lang, I don't do this like every day, pero shout out sa feminism dahil sa bagay na ito. Yung protektahan yung mga babae sa, sabihin na nating domestic abuse. Okay? Tama na merong ganong klaseng batas. Tama na may ganong klaseng rule. Okay? Yun nga lang, kadalasan, okay, ito ay na pagsasamantalahan ng mga kababaihan. Okay? Dahil kung hindi ka rin naman gagawa ng batas tungkol sa domestic abuse, paano naman yung mga kababaihan? Diba? Hindi mo naman pwedeng sabihin na turuan lang yung mga lalaki paano maging alpha.
paano kontrolin yung emosyon nila, paano matuto sa female nature. Hindi po pwedeng gano'n. Kailangan may batas pa rin dahil may makakagawa pa rin ng mga ganitong klaseng sitwasyon. Na hindi natin sure kung talagang sinaktan ni Bo Belga, pero again, tama na merong ganyang klaseng batas na pumuprotekta sa mga kababaihan sa pananakit ng mga kalalakihan, okay? Pero syempre, dapat din talaga na dapat balanse ang batas. Meron ding proteksyon o makukuha ang proteksyon ang mga kalalakihan sa mga ganitong klaseng sitwasyon. Dahil paano kung hindi totoo? Paano kung wala naman talagang babae? Paano kung hindi naman talaga nananakit? Paano kung kaya lang naman sila napunta sa ganong klaseng away dahil, let's say, siguro, kupal din yung babae, may ugali yung babae, hindi siya inaasikaso, hindi feminine, hindi submissive, hindi masunurin, di ba? Kasi hindi na nga nag-aayos. Kumbaga, wala nang pakialam si Bo dahil wala na siyang gana sa sex, di ba? O let's say, tinatanggihan pa siya, o let's say, mag-aso sa pera, di ba? Hindi natin alam yung tunay na rason paano maabot doon. O sabihin natin, minamanipula ng babae yung emosyon ng lalaki, di ba? Dahil tandaan nyo to, walang lalaking basta-bastang mananakit kung walang malalim na dahilan. Okay? Maaring ito na yung reaction ngayon ni Bo Belga, okay, na beta reaction, alam natin yon, alam natin na mali, okay, pero ang sinasabi ko lang dito is, ang mga babae, bago mangyari ang isang gulo, sila talaga may kasalanan sa pagmamanipula ng emosyon ng lalaki. Pero hindi ko sinasabing sila may kasalanan kung ba't nangyari ito. Pero ibig sabihin ko may malaki silang partisipasyon kung bakit nag-aaway ang couple. Okay, dahil bago mangyari yan, yung babae malamang baka sakit na siya ng ulo, baka dati pa siya problema ni Bo, hanggang sa naipon, nakakilala si Bo na ibang babae, sumama siya sa tapos yun nga, nakipag-date na siya sa ibang babae o nakipag-sex siya sa ibang babae na since nakuha na ng babae na rin na yun yung emosyon niya kahit paano dahil masaya siya doon kumpara sa asawa niya. Ngayon, pag uuwi siya, wala siyang pakialam doon sa asawa niya. Ngayon, since wala siyang pakialam doon sa asawa niya, yung asawa naman niya, lalo siyang kinukupa, lalo siyang pinapakitaan na hindi maganda, napipikon ngayon yung tao. Dahil syempre, nagpo-provide naman ako, pinakasalan naman kita, bakit ganito yung buhay na ibinigay mo. Na hindi naiintindihan ni Bo, na kaya nga ganyan kaya lang naman ganyan din yung relasyon o yung sitwasyon na meron sila ng asawa niya ay dahil kasalanan din niya bilang leader. Okay? Kumbaga, ang talagang missing dito is education. Kumbaga, yung paano na wala ka silang kasing kaalam-alam sa nangyayari sa kanila. Okay? Na bagay na ang dapat mong gawin para hindi mangyari ito sa'yo ay huwag makikipagrelasyon, huwag magpapakasal, okay? Huwag magkukumit sa isang babae. Date lang, okay? Sibak lang, okay? Enjoy lang ang life. Tataas at tataas ang value mo someday. Okay? Gaganda at gaganda ang buhay mo. Mas maraming babae kang ma-attract. Bakit ka ba kasi nagmamadali? Okay? Kapag nagmadali ka, ganito pa nga ang mangyayari sa iyo. Okay? Napakaraming pwede mong gawin. Napakaraming dapat mong fokusan. Mag-improve ka ng sarili mo. Looks, money, status, game, pati na rin personality mo. Improve mo lahat yan. Matuto ka sa lahat ng bagay na kaya mong pag-aralan. Abutin mo ang tunay mong potensyal. Kung magdating ng araw na naabot mo na yung tunay mong potensyal, may nipundar ka na, maayos ng buhay mo bilang lalaki, mataas ng status mo, marami nang pumapansin sa'yo ngayon, marami ng babae ngayon ka makukuha. Well, kahit naman sa proseso ng improvement, kahit hindi pa nakukuha yung tunay mong potensyal, marami na talagang babae mag-gravitate sa'yo dahil nga nag-i-improve ka, dahil nga nakikitaan ka lang ng potensyal, dahil nga nakikitaan ka lang ng kumpiyansa na nanggagaling sa ginagawa mo, dun sa pag-improve mo ng sarili mo, dun sa kung anong meron ka, di ba, yung path kumbaga sabihin natin na tinatahak mo, di ba? Pagka meron tayo, alam natin meron tayong project o meron tayong magandang future sa ginagawa natin, di ba? Nagkakaroon tayo ng swag, di ba? Nagkakaroon tayo ng confidence doon. So, kung ang focus mo ay yung purpose mo, ang focus mo ay yung grind mo, ang focus mo yung business mo, yung investment mo, yung pagpapabuti ng buhay mo, yung pag-gym mo, lahat yan, kung self-improvement ang focus mo, mailalagay ka nito palagi sa mas magandang sitwasyon. Hindi katulad ng sitwasyon ni Bo Belga na hango sa pagmamadali at sabihin na nating scarcity mindset na inaakala niya sigurong hindi na siya makakakuha ng katulad nun o yun lang yung pinakamabuti sa lahat, ito na yung pinaka-best na hindi niya iniisip, tatanda yan someday, di ba? Na hindi niya iniisip na mas may makikilala ka pa someday. Bakit ka magsisettle down? Bakit hindi mo lang muna i-date? Na kung dumating ang araw na talagang kayo o talagang siya talaga yung gusto mo, then yeah, you can go ahead and settle down with her. Pagdating ng araw na pa-settle down ka na, let's say na, yun nga, huwag mo na yung tunay yung potential, pa-retire ka na,
late 40s o 50s ka na, okay, then yeah, go ahead. It's up to you kung tanga-tanga talaga, di ba? Pero kung mautak kang tao, uunahin mo yung mga mas importanteng bagay. Again, paulit-ulit na ang sitwasyon na ganito, okay? Paulit-ulit na yung mga nakikita natin ganitong mga klaseng pangyayari sa internet, sa paligid, o sa pamilya ninyo, o sa buong mundo, sa isang sulok man ng mundo, nangyayari yung ganito, mga G. Again, huwag ninyong unahin ang babae. Unahin ninyo ang paghabol sa greatness, sa excellence. Okay? Dahil ang isang lalaki na naghahabol sa babae ay mauubusan ng pera. Pero ang naghahabol o isang lalaki na naghahabol sa pera ay hindi mauubusan ng babae. Gaya ng sinasabi ko rin, at gaya rin ng sinasabi sa inyo palagi, matuto kayo sa history ng karamihan. Dahil lang isang tao na lumalangoy o lumangoy o lalangoy pa lang sa isang ilog na napakarami ng nalunod ay tanga o stupido. Alam mo nang maraming na biktima o nagkamali sa desisyon niyan. Bakit uulitin mo pa rin? Okay? Gamitin nyo palagi ang logic. Alright? And gaya ng sinasabi ko sa inyo, o matagal ko nang palaging pinipreach, huwag kayong mananakit ng babae, huwag kayong ikipagsagutan pa o sabihin natin manluloko ng babae dahil yung bagay na yan, may batas dyan. Okay? Kumbaga, pwede kang makulong dyan. Pwedeng masira yung buhay mo, pwedeng masira yung purpose mo o yung career mo dahil lang sa maling desisyon na yan. Okay? Alam ko na may partisipasyon din ng mga babae sa mga maling desisyon nila o sa mga nangyari sa isang relasyon. Pero lahat ng mga pwedeng mangyari sa isang relationship ay nasa sa kamay mo kung paano ito pagdidesisyonan o kung paano ito mangyari. Dahil nga sa isang relationship, ikaw ang leader. Dahil ikaw ang lalaki. So, dapat lang na ikaw palagi ang alpha male.